Good evening guys. Meron lang ako i-share sa inyo. Real talk lang ito sa mga kamag-anak natin guys, no? Kasi yung mga kamag-anak natin, kilala ka lang ng mga yan pag kailangan kanila. Pero pag sila nag-happy-happy, sila ang merong sinasabi natin na kasiyahan, hindi ka kilala. Wala ka, tai ka sa kanila niyan. Pag humingi sila ng tulong sa'yo, nandyan ka kaagad. Nandyan ka kaagad na umaalalay sa kanila. Pag meron silang problema, inaalalayan mo sila, tinutulungan mo sila. Pag ikaw naman ang may problema, wala silang pakialam sa'yo, bingi sila, bulag sila, parang hindi nila alam, yung mga ganong bagay ba na, ganong mga nakakasama lang kasi ng loob guys, na ikaw tuwing meron silang problema nandoon ka, pero pag ikaw ang may problema wala sila. Alam naman natin na oo, kamag-anak, totoo nga yan guys, ibang tao mabuti pa ang ibang tao kasi tumatawag sa'yo, ipagdarasal kanila, sila, concerned sila sa kalagayan mo, yung ganun na sitwasyon guys. Kasi nung nagkasakit talaga ako noon guys, 2021, ibang tao talaga ang lapitan ko guys. Ibang tao yung nagdasal para sa akin na tulungan kita, ipadasal kita. Hindi ko siya makakalimutan hanggang ngayon. Ni isang kamag-anak guys, wala nakaalala sa'yo na tumawag man lang na kumustahin ka, anong kalagayan mo, ganun. Nakakasama lang kasi ng loob guys, ano lang ito, parang naalala ko lang guys na mas masarap pala talaga ang ibang tao. Kasi sila talaga, nakakatulong sila, tulad na lang itong pagre-reels ko ngayon guys, na as in tao talaga ang followers ko. Hindi ko sila kilala, hindi ko po kayo kilala, pero nagla-like, nag-share po kayo sa aking reels. Pero ni isang kamag-anak guys, ni isa wala po talaga akong nakikita. Makapatid mo man, mapinsan mo man, lahat ng kamag-anak wala talagang nag-share dahil kinakahiya kanila. Pero napapansin ko kasi tuwing may problema, parang ako yung sa akin inaano lahat na, o ikaw kasi may pera ka, ganito, ganyan. Yung problema po yun ha, pag may problema. Pero pag merong kasiyahan, hala, masama yan na tao, huwag kang lapit dyan. Yung parang may nanunulsol pa sa kanila na huwag kang lumapit dyan kasi masamang tao yan. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Marami akong naririnig na ganyan. Pero pag oras po ng kagipitan at problema guys, sa akin po alang-alang naaalala talaga nila ako na, ay si Alma na lang kasi siya yung may pera. Siya yung magaganito, siya yung magaganyan. Siya lahat. Oh, ako naman, sige, dahil ganun nga. Pero yun lang ang nakakapagpaalala sa akin na bakit ganun. Sa oras ng kasiyahan, tsapuera ako. Sa oras ng kagipitan, kilalang kilala ako. Bakit kaya? Parang napapasil ako guys. Pasil ako sa nangyayari. Kaya, ang iniisip ko na lang ngayon, subukan ko kayang magpabaya. Subukan ko kaya na hindi rin ako kikibo kung ano man ang problema din nila. Nasubukan ko na yan guys, napatunayan ko na yan. Meron ng isa akong ginawa na hindi talaga ako nakikialam, wala talaga akong pakialam. Parang yes, nakakagaan pala ng loob pag hindi ka talaga, wala lang, no action, no react, wala. Ganun na ang, sabi ko ganun, masarap pala yung ganun. Kaysa naman pangunahan mo yung mga problema nila na sumali ka, sasali ako sa mga problema nila. Then bandang huli din pala, ako yung masama. Kasi nangyari na yan sa akin guys. Kinasal yung kapatid ko.
Hindi ko talaga alam kung anong kasalanan ko nung time na yun na pinag-isahan nila ako. Hindi ko talaga alam yun. Hindi ko alam na meron pala silang nagsusulsul sa kanila na ganon. Kaya, di ba guys, ramdam mo naman yon na pag meron masama ang loob sa'yo nakikita mo sa mukha pa lang kitang-kita mo na lalo na sa akin, alam kong magbasa sa mga pagmumukha ng tao na alam ko, ganyan. Hindi ko nga alam guys tuwing ganun, napapansin ko, tuwing kasiyahan, hindi ako kilala guys. Pero tuwing kagipitan guys, ako ang number one na kilala nila guys. Papil ko na kaya yun? Papil ko na kaya yun? Kaya susubukan ko kaya napabayaan. At suggest lang naman kayo guys kung ano ang dapat kong gawin. Kasi sa talaga sa pagre-reels kong ito, wala talagang sumusuporta sa akin. Ni isa guys, nakakasama ng loob guys. Ewan ko lang kapag sumikat ako, baka sa dyan ko na maririnig na, oh kapatid ko yan, ay oh kapitbahay ko yan, ay oh kaibigan ko yan. Di ko lang alam, malay ko lang. Kasi sa ngayon na lang, sa ngayon na meron yung ibang nariringgan ko na tao na nakakahiya ako, kinakahiya nila ako dahil para daw akong baliw ganyan. Sa mga content ko, para daw akong nababaliw, para akong tanga, parang ganun na, content lang naman yon, di ba? Ang hinihintay ko lang guys yung support sana, para hindi ko rin sila makalimutan pagdating ng panahon. Pero wala kasi, wala talaga guys. Yun lang yung masasabi ko na kailan kaya nila ako kilalanin. Hindi ko nga alam kung bakit. Bakit na sa oras na talaga naman ng kagipitan, kilala nila ako guys. Dito ko makarealize na, wow, sa kagipitan kilala ako. Oh, pero napapansin ko guys, tuwing may kasiyahan, may kasal, birthday, or whatever na kasiyahan, hala, hindi ka kilala guys. Pero pag may patay, pag merong aksidente, may sakit, wow, kilala ako guys, marami daw akong pera. Diyos ko Lord, nakakatuwa talaga ang nangyayari. Tapos itong sumasali ako dito sa mga pagko-content ko, pagka vlogger ko kuno, di ko naman inaano, talagang gusto ko talaga, pero wala lang talaga kasi akong insaktong vlog, or hindi kasi maganda rin yung cellphone ko, nagtitiis po ako sa cellphone ko ngayon na hindi maganda din ang niya, minsan blurred, minsan kasi nga po yung cellphone ko talaga is Oppo lang ito. Hindi ko pa alam kung anong number nitong cellphone ko na ito. Meron na rin po akong YouTube channel na ginawa. Bihira lang po akong mag-a-upload doon. Nariringgan ko lang sa mga tao talaga na utusan pa yung mga taong nag-share, nagla-like sa akin, nagha-heart man lang, meron pa talaga akong maririnig na wag mo i-like yan, wag mo i-share yan. Yung parang bigat na bigat silang tulungan ako sa ganyan, pero kung sila naman ang tutulungan ko, libo naman guys, libo ang ibinibigay ko. Sa totoo lang, yung pinaghirapan ko pa yan guys nakita nyo naman yung mga ginagawa ko, binta akong fishball, binta ako ng diesel, binta ako ng tindahan, binta ako ng ganito. Talagang as in, solo flight namin magtrabaho. Pero meron pa talaga ako naririnig na gano'n na masamang tao yan, ganyan. Hindi ko naman sinasabi kasi lahat naman tayong tao may kanya-kanyang pag-uugali. Hindi natin perfect ang ating pagkatao. May mood talaga po tayo na pangit, di ba po? Pero hindi ko nga maintindihan guys. Ang una-una ko talagang napapansin is pamilya. Nasa pamilya po ang aking napapansin na ayaw daw ako dahil masama daw ang ugali ko. Ganito daw ako, magsasabi lang ako sa kanila na ganyan, masama ang ugali kasi niyan, ganyan. Pero guys, sa palagay ko naman, magaan naman ang buhay ko kahit sinisiraan nila ako na masama ang ugali ko, masama ang ganito ko, matapang ako. Guys, kasi yung pag-uugali ko guys, depende naman kasi yung katapangan ko sa kaharap ko.
talagang hindi ako nagpapatalo kung alam kong nasa katwiran ako. Pero pag nasa mali naman po ako, hindi po ako po ay humihingi ng pasensya, patawad, or sa mga ganon. Pinapakinggan ko muna bago po ako magtapang-tapangan. Hindi katulad sa iba, tapang-tapangan kahit mali naman. Hindi po ako ganun. Tapang-tapangan ako kapag alam ko na tama ako. Yun po ang pagkatao ko. Ayan. Nasubukan ko nga po guys na napasubo dahil lang sa pamilya. Napasubo ako sa demandahan. Sa demandahan guys, napasubo ako. Sumbong siya dito, sumbong siya dito. Tapos wala naman akong salitang ganun. Mayroong nakapag ganun. Kaya nagdemandahan kami nung kalaban ko ng grip treat. Nag-grip treat ako. Nasubukan ko na guys, yung ganyan, pinabayaan talaga ako guys. Ni isang pamilya na sumama sa korte sa akin, ni isa wala. Wala talaga akong natatandaan na sinamahan nila ako. Nilaban ko guys mag-isa hanggang yung mga kadugo ko, ang ibig kong sabihin ha. Hindi yung kadugo ng asawa. Kasi kung kadugo naman ng asawa ko, may sumuporta sa akin guys. Yung side ko talaga, yung sa side ko na talagang, oh my God, doon ko nalaman talaga na mag-isa ako. Sa side sa kadugo ko mismo, kapatid ka dyan or ano, doon ko talaga nalaman na mag-isa ako. Sa oras ng kagipitan, wala talaga akong maaasahan. Pero sa oras ng kagipitan ko, wala akong maasahan sa kanila. Pero kagipitan nila, asahan mo, kasali ka. Dahil ikaw ang lapitan. Pero sa mga pinagkakaitan nga kaming bisitahin dito guys masishare ko lang ito. Galit sila na mabisita ako ng mga kapatid ko dito sa bahay ko. Hindi ko nga alam kung bakit. Nagagalit kung bakit pupunta dito yung kapatid ko. Ayaw ng iba kong kapatid na papuntahin sila dito, bisitahin ako. Parang mayroong sa akong sakit na kitong. Yun, nakakasama ng kwan yun, nakakasama ng loob yung ganun. Nakakasama ng loob yun. Yun lang ang hinihiling ko sa Lord, na wag niya akong pabayaan dahil alam ni Lord na nag-iisa ako. May mga kapamilya ako pero nabaliwala ako. Meron po akong mga kapatid pero parang wala akong nararamdaman na kapatid. Para akong nag-iisa sa mundo. Yun lang na isi-share ko dito. Masakit kasi sa loob guys Tapos bibisita yung mga kapatid mo dito. Dito akala mo nag-iisa lang yung bibisitahin na gustong pumunta sa iyo na parang hindi sila pinapayagan na pupunta sa iyo. Pupunta man dito, tatawagin, mga ganun guys. Yun, hindi nga lang ako kumikibo guys, pero ito na yun, pumutok na yung yung iniisip ko na bakit kaya sila ganun. Sige lang, darating din ang araw. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako katibay. Sa katibayan ko, sa tibay ng ko ngayon, kayo ang nagtulak sa akin yan. So ngayon, kayang-kaya ko ng makinig na lang kung ano man ang mga problema ninyo, kayang-kaya ko nang tiisin. Noon kasi hindi ko matiis Noon, isang tawag nyo lang sa akin, nandyan ako. Noon, ganyan. Pero siguro napapansin din nila na tinatawag nila sa akin ngayon yung may mga sinishare sila sa akin na problema na binabaliwala ako kasi ayaw ko na guys. Ayaw ko na, na siya. Parang inuuto lang nila ako pag may mga problema sila. Galing nila akong lapitan pag may problema sila. Nasubukan ko na lahat-lahat na lukuhin ako. Ganyan, pero lahat ng mga ginagawa nila sa akin, hindi sila nagtatagumpay guys kasi mas lalo akong lumalaban habang ako'y inaapakan. Yung mas lalo akong nagpupursigi habang ako'y minamaliit. Mas lalo akong kahit wala na akong mga tindahan ngayon, pero hindi bali na kung kahit wala akong tindahan ngayon, di bali na, pero meron naman akong ipinalit na pinagkakaabalahan namin mag-asawa ngayon. Hindi naman
Lagi nila akong sinasabihan na bankrupt na, ganito, ganyan. Lagi akong nakakarinig ng ganon. Ang masakit pang nagsasalita doon, mismo pang kapatid mo, yung mga ganon nga eh. Bankrupt na si Alma, ganito na sila, ganyan na sila. Yung parang, edi wow. Di wow. Salamat sa mga salita nyo ng ganyan. Basta ako, hindi ako nagpapatinag sa mga salita nila. Hindi ako nagpapadala kasi masipag ako. Yun lang ang pinaglalaban ko. Ano man ang mangyari sa buhay ko, hindi ako natatakot guys dahil ako ay masipag. Kahit ano guys, tinatrabaho ko. Trabahuin ko lahat basta nasa mabuti. Nasa kabutihan, mabuti yung ginagawa ko. Hindi ako nagnakaw, hindi ako nang lamang ng kapwa ko, hindi ako nang dugas ng ibang tao, namurisyo sa ibang tao. Wala pa akong ginawaan ng ganyan guys. Lahat ng tao na nauutusan ko guys, may bayad lahat yan. Ayaw ko nang walang bayad dyan. Hindi ko gagawin yan dahil alam ko mahirap ang buhay ngayon. Kahit sinong tao na nauutusan ko na kunyari may pinapagawa ako na inaabutan ko pa rin yan ng bayad. Inaabutan ko yan ng kapalit. Kasi hindi ko gusto na patatrabahuin ko lang sila ng thank you. Hindi kasi kumakain po yun mga taong yun na inutusan mo. Kaya siguro dyan ako binless ni Lord guys. Kasi lahat ng tao na napakinabangan ko, napapakinabangan din nila ako, the more pa akong nagbibigay sa kanila. Kasi nga, alam ko, dahil hindi naman talaga ako mayaman na tao. Mahirap naman talaga ang aking pinagdaanan nung araw. Nasubukan ko naman talaga na 20 lang ang pera ko nung araw. Nasubukan ko yan, kaya hindi ako gumagamit ng lakas ng kapwa ko tao na inuutusan ko lang sila ng libre. Tinatawag ko sila magtrabaho dito sa bahay ko ng libre. Nagbabayad po ako guys, pero hindi ko alam guys kung bakit masama pa rin ang tingin nila sa akin, na hindi ako marunong manglamang ng kapwa ko. Nabigay ko naman na lahat. Bilihan ko pa lahat sila ng mga tsinilas nila, mga damit nila, kung ano-ano. Basta ang importante, meron akong na-share sa kanila. Hindi nila na-appreciate pala yon ang mga yon. Kaya babaguhin ko yung style na yon. Inumpisahan ko naman na guys Iniumpisahan ko na yung mga ganun na hindi na ako hindi ako katulad dati na yung perang na pinaghirapan ko abot kaagad sa kanila, na sinare lang nila yung problema nila, bigay ako kaagad. Hindi na guys, hindi na ako ganun. Kasi iniisip ko ngayon, lahat ng nahawakan ko na pera, pinaghirapan ko talaga yun. Hindi ko tinutulugan yun, na iipunin ko yun para sa mga anak ko, ganun. Imbis na para sa mga anak ko na lang, napupunta pa sa ibang tao o kaya sa mga kamag-anak na nangangailangan. Pero pag may mga problema, pag may mga tai ka. Kunting kamali mo lang talaga, hindi ka patatawarin, hindi ka na baliwala yung ginawa. Totoo yan yung mga salita na baliwala yung mabuting gawa mo sa isang iglap na may kasalanan kang iisa. Limot nila yun na ikaw ay mabuting tao. Limot yun, erase yun sa kanila. Ang mapapairal doon is yung kasamaan mo. Yun ang napapansin ko. Kaya sa ngayon, hindi ko alam guys, hindi ko alam talaga. Hindi na, parang lumalayo na rin ako sa mga taong toxic sa buhay ko. Alam ko na hindi ko rin lang naman sila hindi rin naman nakakatulong yan. Kahit magkasakit ka nga, hindi ka nga hindi ka nga pinapansin.
Akala mo kung sino na yung, may mga kamag-anak akong nakatira sa akin noon na dinurugan lang ng ibang, anong mga, ibang nakarinig lang ng durog ng ibang tao, wala ka na, binlock ko na yon. Kasi nagulat ako ba't hindi kumikibo sa akin ang mga to? So nadurugan sila. So binlock ko na para wala silang kinalaman sa buhay ko. Hindi ko na sila pinapansin. Yung mga taong natulungan mo naman tapos ngayon hindi ka na kilala. Hindi ka na nga hinahay, hindi ka na nga, oy, kumusta? Yawa, pisting, kumusta ka na? Binlock ko na sila kasi hindi na kailangan na malaman nila sa Facebook na masama ako. Para, binlock ko na yun. Dahil ayaw ko na rin silang, alam ko naman nag-iisa ako Kaya, alam ko naman din pag namatay ako mag-isa ako pamilya ko lang na nabuo ko. Pamilya lang ng asawa kong ang nabuo ko lang na pamilya ko. Yun lang ang lalapit sa akin. Pero kayong mga kamag-anak ko, wala na. Hindi ko na kayo inaasahan. Yan lang, real talk lang ito. Walang masaktan dahil yan ang katotohanan. Kakainis kayo. Di yung nang durog sa inyo, doon kayo lumapit. Sino man yung mga nag-aano sa inyo, nang bibringwa sa utak nyo, doon kayo. Yun naman nang bibringwa sa utak nyo hindi naman kayo natutulungan. Mata nyo Kunyari, binibringwas yung mga utak nyo. Di naman kayo nakakalapit doon. Style nyo, block. Kaya nga ngayon hindi na ako, may nagsabi sa akin, punta sila sa bahay ko. Ay, wag kayong pumunta sa akin, masama ang ugali ko. Doon na lang kayo pumunta sa mga mababait. Hindi na ako tatanggap. Hindi talaga ako tumanggap, guys. Hindi ako tumanggap kasi nga, wala rin lang naman. Hindi ako tumatanggap na. Sinisiraan din lang naman ako. Wag na kayo, hindi na tayo kahit wala akong kakilala. Sanay din naman sanay din lang naman ako mag-isa. Nasubukan ko naman naghirap. Nasubukan ko na sobrang paghihirap. Wala namang tumulong sa mga kamag-anak na yan. Wala naman akong unang-una talagang ang ko is kamag-anak ko talaga. Kasi marami ng trahedya sa buhay ko na ni isang kamag-anak ko wala talagang tumulong sa akin. Wala talaga. Nasubukan ko na ang lahat-lahat. Alam mo ang itinulong nila sa akin, panira. Sinisiraan lang ako. Kaya napapansin ko na ngayon na lumalayo na ako sa kanila. Sabi nila, porque yumaman sumama ang ugali, hindi totoo yan. Hindi ako i-bless ni Lord kung masama ang ugali ko. Kayo ang hindi na-bless, kayo ang mga masasama ang ugali. Kaya kayo hindi nabibless dahil kayo ang totoong masama ang ugali. Kaya wag niyo akong baliktarin. Masama lang kasi talaga ang loob ko ngayon. Dahil meron na naman kasi akong nabalitaan na meron na naman kasi akong nabalitaan sa mga pamangkin ko daw. Kaya hindi ako tumutulong na nga. Talagang hindi na. Ayaw ko na. Wala na akong inaasahan ngayon. Kasi nga, yung mga pamangkin kong nabringwas nila. Doon kayo lumapit. Huwag kayo sa akin lumapit, ha. Tatandaan ko kayo. Tinatandaan ko kayo.
Lahat ng mga pamangkin ko dyan na lumayo sa akin. Sana lang dumami ang pera nyo. Para hindi na tayo maglapit-lapitan. Ni birthday ko nga, hindi nga kayo nakaalala. Lala nyo lang ako kung may mga problema kayo. Tot nyo. Tama na guys. Baka pumutok pa yung dibdib ko sa mga yan.